And love lang tayo dito sa ating The Star Token Tarot. No? So, Spirit Guide Angels, anong dapat malaman ng aking mga collective? Okay. Enjoy spending time with family and friends. You'll meet a new person or new people. Ano pa? Okay? Pay attention, you've been receiving signs. So, may mga sinyalis na pinapakita si universe para sa'yo. So, you need to pay attention about this. Alright. Okay, so on the bottom naman, okay, talaga lumalabas siya. Okay. Keep saving. Growing older is not something to worry about. And good luck. I'm getting like someone is going to get a job. So, good luck. The universe is rooting for you. No? Talagang cheer up ka ni universe kung ikaw itong siguro may test, no? Exam, or I'm hearing like competition, or pagta-travel, good luck. And the universe is happy for your journey or sa ma-experience ninyo. Especially for this upcoming few days, no? Ilang araw na lang ay ito ay mangyayari na. So, good luck mga kapatid. And magsisave kayo. Lalong-lalo na may magaganap, no, na pagka-travel or may pupuntahan kayo or something na news, no, or event na pupuntahan ninyo. So, dapat talaga ay mag-save kayo. Dahil may mga unexpected expenses na na dapat na paggamitan ng pera ninyo. So, kailangan may mga ipon kayo or isang tabing pera dahil may something na mangyayari na dapat ninyong gamitin ito. Especially sa pag-apply ninyo ng trabaho or mag-abroad. I'm hearing like somebody is going to abroad or I'm hearing also like balikbayan o uwi. Kung ikaw itong nasa ibang bansa nagtatrabaho, kailangan talaga mag-ipon kayo ng pera kung kayo ay nalalapit ng mapauwi ng Pinas o ng inyong bahay, no? So, kailangan may naipon kayong pera kasi alam niyo naman, pagka kasamang pamilya natin, we are always generous, mapagbigay, no? So, kasi tayo nature natin mga Pilipino ay hindi tayo umuuwi ng empty, walang dala. So, dapat talaga ay mag-ipon ka na mag-ipon ng pera. Alright? So, let's find out more anong dapat ninyong malaman when it comes to your finances 1 week from now. Okay, Spirit, can you just, anong dapat malaman ng ating mga kapatid na star viewers 1 week from now pagdating sa kanilang finances? Okay. Okay, Two of Cups. So, this is about partnership. Hold on. May nalaglag. Ano ba yan? Natago talaga. Okay, so may partnership. Pagdating sa inyong finances, you will be meeting a new person. Or siguro may mag-offer sa inyo, may mangliligaw, or you, sa trabaho siguro, no? Baka may makilala ka, or ma-inlove ka bigla, no? Na may bagong, there's a new person, may bagong hired, and bigla kang ma-inlove, or siguro itong taong ito ay may nag-admire sa inyo, yung iba naman dito is nag-admire, wherever you are, no? Nag-admire sa inyo na soon this person is coming up at magliligaw sa inyo, magpaparamdam. Sasabihin niya, may magko-confess. There will be a good confession for you from this person, no? This is about like love confession, yung iba. Related sa inyong trabaho or I'm getting like maybe may pagtingin, may lihim na pagtingin itong taong ito sa inyo. Okay. So, meron naman dito na may mag-o-offer sa inyo ng business. Pero, it's kind of like a charming. Whatever business you do, maybe this person is going to offer you a business, a partner, or a solution. Maybe itong taong ito ay makakatulong, no, sa iyong negosyo. Or, I'm also hearing like sa work, or school, study, whatever you are studying right now, this person is going to help you, offer you. Kaya lang, despite sa pagtulong niya sa'yo, deep down, meron naman siyang intention na magpaparamdam. Or it's like, I like you, you don't have to pay me back, no? Hindi mo na kailangan na bayaran mo ko or i-treat mo ko. I just want to show you na I really care for you. I want to help you out. Na gusto niyang tulungan ka, no, sa finances, sa schools, pag-aaral mo, or this person's also willing to help you to work things together
I'm also getting like, sabihin natin sa partner ninyo, kung ikaw itong ay may karelasyon na. Maybe you have been planning for this na may magnegosyo kayo, or maybe this is the right time. No, an opportunity na magnegosyo kayo. Few days, 1 week from now, maybe you and your partner will be good in business together. Okay? So, yeah, partner nyo na, kasosyo mo pa sa negosyo. So, magtutulungan. May pagtutulungan dito sa negosyo or sa finances ninyo ng partner ninyo. It's a good sign, no? Na ang partner ninyo ay willing siya na tulungan ka when it comes to your finances. Pagtutulungan. So, ano pa? What else pa? What about sa iyong health? Spirit guardians, kamusta naman ang health? Anong dapat malaman sa kalusugan ng ating mga kapatid na star viewers? 7 days from now or 1 week from now. Pagdating sa kanilang health. Anong dapat malaman ng ating mga kapatid na star viewers? Alright, so spend more time. Kasi the more, okay, someone here is aging. So, I'm hearing like, there is like, ang bilis ng takbo ng araw o ng oras. No? You are not realizing, hindi mo na-realize na, wow, nagkakaedad ka na, wow, may apo na ako. Wow, nadagdagan yung yung family member namin. You know what I mean? Like, sa pagiging busy mo, hindi mo na realize na nagkakaedad ka na pala. Or it's like, the universe wants you to know that kahit anong or any bit of time na dumadaan, enjoy life. Spend more time with your loved ones. You know what I mean? Kasi, it's like a reminder of you na lahat tayo ay dumadaan sa nagkakaedad din tayo. Huwag natin sayangin yung panahon na dumadaan na hindi ka nagtutuon ng oras. So, huwag mong baliwalain ang iyong pamilya. Because, despite everything, family is number 1 priority. Mapasingle ka man, nanay ka, tatay ka, anak ka, family is everything. Alright? I keep hearing like bilog ang mundo. So, lalong-lalo na kung wala kang anak, single ka pa, if you don't spend more time with your family, with your parents, one day, pag magkakaroon ka ng sarili mong pamilya, ganun din ang mangyayari sa'yo. Hindi ka rin bibigyan ng oras ng iyong mga anak. Like again, bilog ang mundo. So, show your feelings, your emotions, spend more time with your family, with your siblings, with your parents. Because soon, we all be getting old or we are getting older. Maybe yung iba sa inyo dito ay tumatanda na. The universe is trying to remind you, kung ikaw ito nagkakaedad na, spend more time as much as you can with your family or your loved ones. Alright? Because life is too short. You are not realizing, hindi mo na-realize na nagkakaedad ka na. Or baka later on, mawala na lang itong ibang mga mahal mo sa buhay, ano? Yeah, kasi meron dito na focus ka sa ibang bagay. Malayo ka man sa pamilya mo, may distance man sa inyo, hindi, anong tawag nito? Hindi rason na hindi ka makipag-usap sa kanila dahil malayo ka. May cellphone na. May social media na pwede ka makipag-connect sa kanila. May video chat naman na. So, hindi yun rason, no, para hindi mo sila kausapin. Kasi meron dito na, siguro nagtatampo ka, meron dito pagtatampo kaya hindi mo sila kinakausap, yung pamilya mo. Whoever they are, but then again, time is too short. I mean, life is too short. Maybe your time is ticking. I'm sorry. This is very specific, especially if meron ka nitong mga pakiramdam or tumatanda ka na, nagkakaedad ka na, or vice versa, there could be a family member na tumatanda na. No? So you should show your feelings, your love, your passion with your partner, your love towards your parents.
sa mga kapatid mo. Imagine those times nung kabataan ninyo, no? You know, another energy na kukuha ko dito mga kapatid. Ang sikreto para mas naging bumabata ka. Kasi meron naman dito na, bata pa ako pero mukha na akong matanda. You know what I mean? Ang sikreto dyan is, spend more time with the family or imagine those good times with your family. No? Kasi meron itong lumalayo eh. Nagkakaroon ng distance pamilya. Parang mas, I don't know, siguro kinakat off mo sila or dahil may tampuhan. Again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakakasunod because samot-saring energy na kukuha ko dito. Alright? So, para lalong-lalo na't kung may yung nanay tatay ninyo, lola ninyo, matanda na, may mga karamdaman niya na dito, I don't know, nakakatakot man ano, kasi ang ano natin is 7 days from now. Anong dapat mong malaman dito is, it's all about spending more time with your loved ones, with your family. Malay natin, mapano sila dyan, at least wala kang pinagsisisihan. Hindi oras para pakinggan ang iyong ego. Pinapaalala ni universe sa'yo dito, yung nakaraan, yung mga happy moments. Huwag ka mag-focus mga sad times. Ito mga puot. Like again, let go, let God. Maybe, lately, nagkakaroon ka ng distance sa family members mo, mga kapatid. It's because you just have to, siguro may dapat ka mga ma-realize dito. Right? Siguro, feeling mo alone ka. But then again, whatever problems you are in, mga kapatid, andyan pa rin ang mga kapatid mo, mga magulang mo, partner mo, pamilya mo, kaibigan. Andyan sila para magabayan ka, para masuportahan ka. Alright? Pamilya kanila, they will never, family will never leave you behind. Remember that. Okay? So, ito ay ipinapaalala ni universe para sa'yo. Especially, very specific na lumalayo yung loob mo or nagkaka-distance ka na, may pagtatampo sa pamilya, but then again, or siguro busy ka lang, may cellphone, pwede ka naman i-chat sila or i-text sila, tawagan sila. Kahit lalo-lalo na kung nasa ibang bansa ka, no? I-check mo sila na sana'y okay ang pakiramdam nila. Kasi meron dito na tumatanda na, someone is aging, maybe you are worried about your body, your looks. And as a reminder, time is ticking. Every bit of the time, enjoy life. Huwag mong i-cut off ang family members mo. Again, I know I'm not trying to judge you here, but again, family is everything. Alright? Let go, let God. And I know, kanya-kanya tayong mga storya ng buhay, may mga issues yung iba dito na sa pamilya. Whatever issue you have in right now, you just need to clear anything. Ano itong mga nararamdaman mo, itong put mo. Maybe it takes time for you to forget those past. And then again, they are still your family. Mahal na mahal ka nila. Yun pa rin ang mas nag-grow ang pagmamahal ng isang pamilya. Ang mas nananaig dito. I know you are still holding on, hindi ka pa nakapag-move on dito. You just have to manifest na sana, no? Na sana ay maging happy family ka na, magkakaroon ka ng peace of mind, meron siguro dito na babalik na siya, magko-confess na siya, sana, i-pray mo lang and i-manifest mo lang. Healing, you know, prayers for your healing from this pain, from this past pain. Whatever it is, relationship, meron kasi itong relationship or a family na tinalikuran mo na or wala kang communication sa kanila. Siguro nagkaroon ng third party yung iba dito, ano. But then again, mag-focus ka na lang muna. Okay, this time, 7 days from now, you should be focusing on cleansing your energy, focusing on, it's like magre-reflect ka muna. No? May reflection na mangyari dito.
I-reflect mo muna yung mga ginagawa mo, yung mga pagkakamali mo, pagkakamali ng iba, at i-pray mo, ipanalangin mo sa Panginoon na magkaroon ka na ng peace of mind, na may kapatawaran na dito para makumpleto na ito, no? So, yes, you need cleansing, guys, mga kapatid, at mag-meditate kayo, mag-pray. Ipagsawalang bahala nyo itong lahat sa Panginoon. Alright? Because most of you here, hindi ka pa nakapag-move on eh. You are still holding on from this past. Siguro nagkakaroon ka ng mga trust issue, na overthink ka na wala ng gana, puro support ka. Meron kasi dito na puro support ka na lang sa pamilya mo, sa partner ninyo, kaya lang physically hindi mo na feel yung suporta nila sa inyo. Kaya siguro nagkakaroon ka ng space sa kanila. Alright? So again, 7 days from now, 1 week from now, you need to do some clarity. Maligo ka sa dagat, mag-beach kayo, maybe you need to spend more, again, sabi ko na kanina, you need to spend more time with your family. Focus ka sa pamilya mo. Ilabas mo sila, kumain kayo sa labas, or maligo kayo sa dagat, sa lake, or kayo ng partner ninyo. I'm also getting like 7 days from now, there will be like a new relationship, or may magko-confess sa inyo, or you will be receiving a message, or someone is going to offer you a relationship, especially if you are single. Okay? And yung iba naman dito, when it comes to your finances, this will be the time, no? Starting today, up to 1 week, a good time na magplano kayo ng partner ninyo sa negosyo, because you and your partner are good at business. Whatever business na siguro na napag-usapan nyo na ito noon, and go for it. Kasi kasi yung partner ninyo is they're willing sila na suportahan ka. Alright? So, tiwala lang. Yeah, tiwala lang and support from your partner or your family. Alright, so, especially when it comes to your health, kung ikaw ay worried sa iyong looks, always think positive, always think about happiness. Kasi kung mag-focus ka sa mga toxic emotions, toxic event, lalo ka talagang tumatanda dyan. Mapapansin talaga ng mga tao na bigla kang tumanda kasi na-stuck ka sa mga stress. Whatever stress that pulling you down, you need to lift up yourself, no? Isipin mo ang pamilya mo. Ito nakapagpapasaya sa iyo. Siguro mag-isip ka ng somebody na makapagpapakilig sa iyo. Alright? And it's an advice or idea ni universe para sa inyo na mag-isip ng mga positibong bagay para less stress, less na tatanda kayong maaga. And especially dito sa mga nagkakaedad na, spend more time with your family, with your apo, husband, mga anak. Okay? Because I'm getting like time is ticking, time is too short. And you know what I mean? Huwag mong sayangin ang oras mo dito sa mundong ito. Alright? So, spend more time, labas kayo, mag-beach kayo, or i-shopping mo sila, or whatever it is, mga apo ninyo. Okay? Lalong-lalo na't kung hindi mo na nagbisita yung mga pamangkin mo, apo, or something, mga bata. Yes, it's time. This is the right time to give time with them, no? To spend time with them. Okay? So, ano pa? What about ano pang dapat malaman, Spirit Guide Angels? Sa ating mga viewers. Wala kasi ako masyadong idea this moment eh. Alright, 1 week from now, anong dapat nilang malaman, Spirit Guide Angels? Advice? Forget who you are. Why? Conditioning falls away. Memory no longer defines you. Oh, okay. So, yeah,
like again, alalahanin mo yung nakaraan. Yung mga nakapagpapasaya sa'yo, siguro may mga realization na nakalimutan mo na kung sino ka. Whatever you do, kung ano mo yung status mo, yumaman ka ba, or siguro noon, na hirap ka, ngayon yumaman ka, and then, wala na, hindi mo na sila kinakausap, mga relatives mo, family members mo. Huwag mong kalimutan kung saan ka galing, huwag mong kalimutan kung sinong pamilya mo. That's the main message for you here. The right way. Okay, so see, 7 days from now, 1 week from now, you will be receiving this message. Mangliligaw, or I'm also getting like again, partnership, business proposal, or sa trabaho, siguro may ma-achieve ka dito. Yung iba naman sa inyo dito, siguro sa school, you'll be crowned like a president of the class, something like that, or a leader of the class. So, this time, guys, it's time to learn what you desire. Ano ba talagang hinihiling mo? Lalong-lalo na't bata ka pa, estudyante ka pa, yung iba dito, tanongin mo sarili mo, ano ba talagang gustong-gusto mong gawin in the future? And then, yun dapat ang pagtuunan mong pansin. Huwag kang makinig sa ibang sabi-sabi ng iba. Pakinggan mo ang iyong sarili. Alright? Because this is who you are, this is what you can do, hindi sila. Because you are just following the right path for you. Ano ba talaga, anong tamang daan? No? Lalo na kung hinihiling mo kay universe, ano bang gagawin ko? Ano bang pag-aaralan ko? Ano bang pagtatrabahuin ko? Ano bang ininegosyo ko? Saan ka magaling? Okay? So, yeah, so may dapat ka talagang matutunan dito, lalong-lalo na pagdating sa negosyo. Or, especially sa new partner, new relationship. Check nyo muna yung background niya. Hindi yung agad-agad na, check nyo muna yung background niya. Or ng person na kakausapin kayo. Or, kasi mix ang energy. So, again, you will be getting this offer. A partnership of business, mangliligaw, or someone is going to offer you something, no? A leadership. So, pag-isipan nyo muna. It could be a work offer. Alright? Impossible things working through disbelief. Imaginative leap, fresh perspective. So, yes, so guys, tanggalin nyo na itong pagiging, walang confidence sa sarili. Dapat talaga confident ka sa sarili mo, no? Para ma-achieve mo itong gusto mong ma-achieve. Again, tanungin mo sarili mo, ano bang gusto mong maging? Ano bang gusto mong negosyo? Anong gusto mong trabaho? Huwag nyong, walang imposible sa posible. Alright? Huwag nyong ibaba ang inyong sarili dahil sa pangarap ninyo. Baka hindi matupad. No. You are so beautiful. Huwag mong hayaang itong mga pagsubok na ito, itong mga challenges na ito na hilahin ka pa ba. You need to encourage yourself more. Huwag mong pakinggan yung ibang mga sinasabi ng mga tao na hindi mo kaya dahil you can do it. You just have to believe in yourself. Okay? Whatever chismis, kasi meron dito may nagchichismis eh. Whatever chismis na na-receive mo tungkol sa inyong mga bad vibes or bad news, huwag kayo basta-basta madala. Alright? Meron kasi ditong pag-aralan nyo muna kung totoong chismis na iyon, or balita, or offer, check nyo mabuti. That's gonna happen 7 days from now, or 1 week from now. Alright? So, yes or no na tayo. So, again, huwag kayong basta-basta magpapauto, guys. No? Kung may mag-offer sa inyo mag-abroad, or trabaho, or negosyo, i-check nyo muna. Or kung may mga something na maganda ang offer sa inyo, huwag nyo naman na i-discourage ang sarili ninyo. But because you can do it. Alright? So, tanongin ninyo sa universe kung whatever you ask. Okay, magtanong tayo ng isa and then the answer will be yes or no. Pause nyo muna ang video na ito and the answer will be yes or no.
My spirit guardians, yes or no? Yes or no sa ating mga collective. We have here no, curiosity, delayed news, patient, needed ideas, inspiration, planning, vigilance. See? Kailangan talaga maging vigilante kayo. Starting today, until next week, maging vigilante kayo. Huwag niyong hayaan itong mga challenges na ma-discourage kayo. Dapat talaga ay paglawakan ang inyong mga dapat matutunan. Kung curious kayo, then find out kung ano ba talagang totoo. Alamin ninyo. Don't get drawn into arguments. Mental agility. So, yeah, so starting today, huwag kayong basta-basta magagalit or madala sa mga issue, no? Mga balita-balita, pakinggan ninyo inyong sarili or saka ninyo pakinggan yung mga sinasabi nila kung nakita nyo mismo, harap-harapan or may ebidensya. Okay, this week, control your emotions, control your anger, whatever na matatanggap ninyo because this is collective reading, general reading, hindi po to private reading. So, this week, kontrolin ang inyong emosyon, ang inyong galit. Alright? Because, kasi minsan talaga, no, makakaramdam tayo na parang pinagkaisa tayo ng mundo. If that's how you feel this week, or a few days from now, you need to control yourself because itong challenges na ito, itong mga negative impact, or whatever it is, dadaan lang yan sa buhay natin. You just have to stay strong. Maging matatag ka. Alright? Lalong-lalo sa kalusugan ninyo, uminom kayo ng tubig, iwasan ninyong madala sa mga galit-galit baka bigla kayong magkaroon ng high blood pressure. No? Lalong-lalo kung may edad kayo, may mga gitong issue kayo sa katawan ninyo, iwasan no, na manood ng mga nakakatakot, nakakainis, yung mga ganyan issue, magpakalayo-layo na kayo sa mga ganyan kasi baka magdulot ito ng pagtaas ng inyong dugo. High blood pressure. Something like that. So, ingat-ingat pagdating sa inyong kalusugan. Kasi meron ditong may mga tension na mangyayari. Yung iba dito, very, very specific. Or madaling magagalit. No? So, iwas-iwas guys. Kailangan talaga control. Whatever na situation you are in the starting today, for the nearest future, ilang araw na lang, kontrolin ninyo po, no? Ang inyong emosyon. Huwag kayong basta-basta magagalit. Alright? So, hanggang dito na mga kapatid. So, nag-enjoy ka sa reading na ito. I love you guys. Please leave your comment below. And pasensya na medyo inaantok din ako. Siguro inaantok din kayo. Anyway, late ko na rin kasi itong ginawa tong reading na ito. Kasi magiging busy din ako in the next few days. Ano? So, I love you guys. And I hope to see you guys in my next reading. And thank you po sa pagsuporta nyo dito. And na-appreciate ko po kayong lahat dito mga kapatid ko. Again, ingat and see you guys next time.